capital expenditure expenses para to modernize. Dahil umasa lang po sila dyan sa systems loss na yan. Bakit ako magbabago ng linya? Sisingilin ko lang naman ito si Juan si Maria. They were not investing for their expansion to improve their services. Kaya ho nanatiling mga bulok ang mga linya, kulang ang mga transmission, may problema. Kaya nga po, because of the fact na protektado sila ng batas na IPIRA law na yan, na maningil ng maningil para wala silang losses. Dapat po, di po ba pag negosyo, common sense, pag may business ka, if you want to expand, you save some money para you can put another warehouse, di ba? You can add more people, production company. Hindi po yung iaasa mo lang kasi umaasa po sila, systems loss naman yan eh. Hindi siguro masisilip yan. Umaray na ang tao ngayon. Talagang umaaray. So kailangan na bakit hindi sila nag-invest dyan? So it is not our fault. It is not the fault of the consumers na hindi sila nakapag-invest at ngayon humihingi sila ng time sa inyo na bigyan sila ng chance para makapag-invest sila to upgrade their system. Mukhang mali po yata, Mr. Chairman. I totally disagree. Dapat, since they're in the power of business, dapat yung mga nasa transmission, dapat nagtayo na sila dyan, nag-ipon sila. Napag-hearing na po ito last time Tinatanong nga po dati nung chairman dito, saan napunta yung mga pera ninyo? O baka dinadala nyo lang sa abroad, dinadala nyo lang sa China, hindi kayo nag-i-invest dito. Dapat mag-invest muna kayo dito, di po ba? The same thing with our electric cooperatives. I'll get back to you, Attorney Juan. Let's go to Nea. Nea, may sumulat po sa akin ang Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro to call out Ormeco due to power interruptions and inefficient services. Nasa state of power crisis na raw po sila. Ano pong status nitong Ormeco na ito? Matagal ko na. Ito yata ang kumbaga sa akin, ito ang pinaka most wanted dito sa Pilipinas. What's happening with Ormeco, Professor Del Mundo? Mr. Chair, good morning po. In the case of the Ormeco, Mr. Chair, dalawa po actually ang aspeto ng problema. Dun sa power supply, hindi sila nagkakaroon ng permanent long-term na power supply agreements. Kaya po yung kanilang supply ay hindi rin stable. Bakit hindi po sila nagkakaroon ng permanent power supply agreement? Ano ho ang problema? Sino ang may problema? Sa aking pong pananaw, personal na pananaw, so not as a NEA, as a professor. Nasaan po yung NEA? Ikaw lang po pinadala ng NEA, sir? May kasama po ako si Deputy Vic. But, Deputy, umupo nga po rito. Baka hindi masagot ni Professor dahil technical advisor lang po ito. Ano po ang, gamitin niyo po yung mic na yan, ano po ang dahilan po ng Ormeco? Bakit hindi po sila, pabago-bago sila ng supplier? Anong meron? Hindi ba sila nagbabayad ng utang? Anong problema nila? Good morning, Mr. Chair. Good morning, Senate President. Yes, yun nga ho ang nasabi ni Professor Wally. Wala hong permanente na power supplier. Dahil nga ho sa kakulangan din po ng facilities. Yung naunang, correct me if I'm wrong, kasi si Professor Wally po ang recent na nag-aral doon. Ako po ay nga pala ay Deputy Administrator for Corporate Resources and Financial Services po. So, yung technical aspect po ng supply ay wala po sa aking buong kaalaman at this time. So, who handles the supply? Are you, Professor Del Mundo? Masasagot mo ba yan? The people of Oriental Mindoro are watching and waiting for an answer. Dahil hindi po sila nabibigyan ng kasagutan ng Ormeco, puro palusot. Basta brown out na lang lagi, puro maintenance. Ngayon, napag-alaman natin dahil pabago-bago sila ng mga source ng supplier nila, ano ang dahilan? Bakit? Tingin ko po, Your Honor, ay number one, may kakulangan din doon sa proactive na planning for power supply. Ibig sabihin, bago ka makakontrata kasi dapat maayos yung plano mo. Since ang power supply, lalo na po sa
islands ay nawala silang ibang option, unlike in the main grid, ang daming power generators dito. In the island, dahil po sa timeline in constructing power plant, so kapag hindi ka proactive na very advanced mong ginawa yung plano at i-procure in advance, then talagang mahuli ka. So yun po ang aking prognosis kung bakit ang kanilang power supply ay hindi nagiging permanent. Bakit po doon sa kabila naman, wala naman ho masyadong problema? Hindi naman ho talaga itong Ormeco lang na ito, ang Oriental Mindoro ang problema. Nagdaan din po sila, Your Honor, yung Occidental Mindoro, doon pa mas nauna silang nakaranas niyan. However, nagkaroon po ng intervention at ako personally ay Sino po nag-intervene? ako personally ay na-involved when they requested me to help in the power supply planning and eventual procurement. Can kaya we po- do what you did sa Occidental Mindoro? Can you do that in Oriental Mindoro? Pwede naman din po. Oh, I Opo. mean, what are we waiting for? Kayo po sa NEA, kayo po in charge dyan sa mga electric cooperative. Why don't you do that? Eh may problema po tayo sa Ormeco. Eh talaga ito po, matagal ko na narinig. Kaya tanong ko rin po pala sa inyo, aling electric cooperatives po ba ang worst performing natin for the past 3 years? Siguro nasa top 1 po itong Ormeco. Will you agree with me, Mr. Deputy Albaro? Or sa BARM ang Well, pinaka number 1? as mentioned by the Senate President, sa BARM po. BARM ang number 1. Yun hong mga kulang ho talaga ng mga technical na expertise dahil nga ho sa kaguluhan, peace and order situation, hindi ho nakakapag-improve ng mga linya. May mga situ electrification projects po kami na nakalinya doon, hindi po magawa ng aming mga yung mga contractor ng electric cooperative dahil ho sa peace and order situation. Kaya ho, marami ho tayong kababayan na hindi nakukonektahan ng linya dahil din dun sa rason na yon. Let me go back to Attorney Juan. Attorney Juan bilang hepe ng ERC. So will you agree with me na ngayon pa lang nagkukumahog ito mga distributor, electric cooperatives natin na magtayo ng mga facilities, ng mga infrastruktura dahil nga po dito sa systems loss na aalisin na. Pero through the years, since pumasok na ipasa itong IPIRA, nagpakaangkaang sila dahil umaasa sila na marirecover nila ang losses nila sa paniningil sa taong bayan. Will you agree with me or somewhat? Maring hindi naman po lahat dahil marami rin kaming na-encounter ng mga CAPEX applications ng ating mga utilities at kasama doon sa mga proyektong pinapanukala nilang gawin ay yung mga proyektong magpapababa sa kanilang system loss. So maring hindi naman po lahat ang naging complacent pagdating po sa pagsasaayos ng kanilang mga sistema. Lamang ay may mga ibang mga peculiar din na problema ang iba tulad nung kanilang problema sa mataas na generation at kaya yun ang iba na napaprioritize po nila. Siguro naman po sir, pag sa Luzon grid po sila, marami naman pong choices, di po ba? Siguro we're talking about sa mga electric cooperatives sa mga provinces, Palawan, Mindoro, di po ba, yung mga island provinces. Pero sa Luzon, napakarami po pwedeng kunan ho rito. So, dapat po, hindi na po ito maging excuse pag ikaw ay taga Luzon, wherever you are in Luzon, dahil abot na po lahat yan, di po ba? Meron tayong NGCP, meron tayong Napocor dati, may Transco pa nga tayo na tinatawag. Ano nangyari dito? So, dapat po pag sa Luzon na, hindi na po na-experience itong ganito, di po ba? Dapat less brownout na po tayo. Dapat hindi na po siyano kamahal dahil may mga options na po tayo. May mga wind power tayo, may mga solar, may mga hydro. Di po ba, Chairman? Opo nga po. Opo, kaya siguro nga din po talagang it's high time na balikan na talaga yung umiiral ng mga caps nang sa ganun ay magkaroon din ng urgency para sa lahat na kumilos tungkol doon sa kanilang pagpapababa nito. So are you satisfied na napababa po ang caps? Is this what the best we can do, sir? Is this what the government we can do the best para sa tao natin? Napababa yung cap ng system loss? Can't we just totally eradicate this? Explain it to us. Na kanina ko pa tinatanong sa inyo, malulugi po ba yung Meralco, sabihin na natin, yung iba pang kumpanya, pag inalis po itong systems loss, babagsak po ba
magdidilim po ba ang buong Pilipinas pag inalis po yung systems loss? Ang sagarang akin lang po, kung mayroon namang adjustment or tulad nung nabanggit ni Senate President Gatchalian, kung saan magkakaroon ng adjustments doon sa pagtatakda ng kanilang singil at ito ay mapapasama bilang kanilang cost as part ng kanilang distribution service. So kakailanganin naman din po na balikan namin yung taripa ng lahat ng ating mga distribution utilities. At ngayon po ay ngayon pa lang kami nakakapagsimula na makapagrebisa ng mga taripa ng ating mga distribution utilities, at ang para sa mga electric cooperatives, ang tinatarget po namin ay sa first quarter next year ay mababago na namin, ma-update na namin ang lahat ng kanilang rates. So nitong mga nakaraang mahigit 10 taon, sila ay nabubuhay doon sa mga taripa na naitakda base doon sa mga gastos based on those years, and yung mga allowance para dito sa kanilang mga system loss na mga proyekto and other capex para sa pagpababa ng technical losses, ito'y kinukuha nila mula lamang doon sa kanilang internal na collection, o kaya naman ay doon sa kanilang mga nare-raise na pondo mula sa kanilang members contribution or for sustainable capex, at yung iba ay naiuutang po nila. So kung magkakaroon lang din po ng paghahanda para sa mga ating distribution utilities, para nang sa ganon, hindi naman lubusan talaga na makaapekto sa kanilang operasyon yung pagpababa or pagtatanggal ng non-technical system loss at yung pagpababa ng kanilang technical loss caps. So, it's possible, Attorney Juan. Siyempre, di naman po kami anti-business dito sa Committee on Energy. Power business, it's a business, di po ba? Pero gusto rin natin masiguro na hindi naman po dehado na yung lahat naman po ng negosyo, Attorney Juan, Yusek Inocencio, at kayo po, Professor Del Mundo, may mga losses din po. Dapat po ma-absorb din ho nila, di po ba? Hindi naman lahat. But what I am saying, because we have a mission here. We have a mission from our people na pakitignan nga, Senado, baka pwedeng alisan ho ninyo. May marching order na nga po ang Pangulo. What I am saying, sir, is kung po pwede ba at kailan ho kaya ito? Let me ask you there, Yusek Inocencio, kailan po kaya po pwede feasible na hindi na po natin makita itong system loss na ito, or mabawasan po ito, kung hindi man totally ma-eradicate, mabawasan po ito para makita naman ng mga kababayan natin na hindi siya nagbabayad dun sa mga ninakaw na kuryente. Hindi po yung natunaw yung ninakaw na kuryente. Yes, good morning, Mr. Chair, Mr. Senate President. We at the DOE together with NEA has already gathered preliminary data from the ECs and DUs, and we have a presentation on how the gradual phasing out of the non-technical losses proposed to be undertaken. We do agree that with the observation of the chair that the lowering of the cap is a self-regulating mechanism for the DUs and ECs to actually make sure that they install necessary mechanisms and programs in order to lower their non-technical losses, and even for technical. So we do agree that there is a need to revisit because the cap has been set in 2018, and it's about time to revisit it and propose together with the ERC the lowering to the point, but it would have to be in phases. With the permission of the chair, we do have a Please, presentation. go ahead. We want to see it. Yes. I'd like to turn the form to Prof. Wally for. Go ahead, Professor. Mr. Chair, what the National Electrification Administration did is to study the performance of the electric cooperatives in anticipation to the very urgent matter, which is we anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. And so what I would like to 4 slides lang po ito, Mr. Chair. So it's very brief. So number 1, first slide.
just so we have basis of our action plan for the electric cooperatives for the eventual removal of the particularly of the non-technical loss and the minimization of the technical loss. So yung pong May 2026 billing, we selected this as in our record the worst month for the electric cooperatives who did not comply in the caps of the ERC. At ang reason po dito ay ito yung month din na napakataas ng demand and base po sa datos ng mga electric cooperative, pagka po mataas din ang demand during May, June, July months, ay mataas din ang mga system losses and dominantly mas marami ang mga co-ops na hindi nagko-comply. So ito pong performance po ng ating electric cooperatives while on the average ang kanilang system loss ay 10.32. But since the ERC regulation of the electric cooperatives, they were grouped into 3 clusters, wherein yung cluster 1 po ay dominantly these are very, very small electric cooperatives and most of them are in the islands. Cluster 3 are those electric cooperatives with large cities, large customers, like Batilec 2 in Batangas and Socoteco 2 in General Santos. And majority of the electric cooperatives are actually in cluster 2. Now, one of the input that we would like to share, Mr. Chair, is that pwede pong ma-quantify ang technical at non-technical loss. In other words, there is way, kasi sabi ko natin, kung hindi naman natin ma-quantify, hindi natin makokontrol yan. So I'm actually the one who developed this methodology. Let me cut you there, Professor. When you say 6.04% average of all ECs, 3.45. Kasama na yung 3.45 dun sa 6.04, iba pa yan. So that will bring us to the total of 10.32. 10.32. Opo. So magkaiba pa. Opo. So removing totally loss, system loss, technical, non-technical, dito po sa all ECs, that will be 10.32. 10.32. Opo. Okay, Opo. go ahead po. Continue. I'm so sorry. anyway, when I developed and formulated the analytical methodology in 2006, the ERC adopted this methodology and in fact has issued a rule on and guidelines on segregating the system loss into technical and non-technical and report regularly. So the DUs actually are reporting to the ERC the segregated system loss. And looking at the performance of the electric cooperatives, Sir Chair, sa May 2026 billing, which is the worst month of the electric cooperatives, out of 121 electric cooperatives, 30 po ang or 30% ng mga electric cooperatives ang lumampas doon sa cap ng ERC. Ang ibig sabihin ho yan ay meron silang inabsorb na binayaran na power supply sa kanilang generation pero hindi nila iyon totally na ipasa sa consumers because of the ERC cap. Dahil po yung cap ng ERC, ng dinesisyonan ng ERC yung cap na 12% sa cluster 1, 10.25% sa cluster 2 at 8.25% sa cluster 3, mayroon po itong allowance actually na 4% non-technical loss. Sa pag-aaral nung time na yon, ang nakuha dahil sa segregation of system loss methodology, nakuha ng ERC ang mga technical loss ng mga electric cooperatives at ito ay nadagdagan o dinagdagan ng 4%. So the point, Mr. Chair, is that if the Congress and the Senate would decide to remove the non-technical loss, base lamang po doon sa May 2026, ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. But nonetheless, the National Electrification Administration is supporting the
proposed measure to eliminate the non-technical loss, which mainly pilferages entirely. And therefore, what NEA did in consultation with the general managers of the electric cooperative, naggawa na ho ng work plan at ang aming pong work plan ay base sa case na ginawa sa Zamboanga. So, Mr. Chair, yung pong Zamboanga ay dahil when NEA was actually looking at the performance of the electric cooperative, Administrator Nani Almeda focused on the electric cooperatives who are not complying with the cap. And one of the worst co-op in non-compliance is the Zamboanga Electric Cooperative, wherein for more than 20 years, despite the cap, 23 to 25% ang kanilang system loss every month. And so NEA actually created a task force of GMs and linemen in Mindanao. And last January, they have 23% system loss. And we're happy to report, Your Honors, that at this point, that system loss is now at 13%. And we just work on 5 out of the worst 5 feeders in the electric cooperatives where we identified nandun yung mga nakawan out of 18 feeders of the electric cooperatives. Ibig sabihin ho, meron naman paraan para ho masugpo yung problemang pilferages. And that yung pong strategy that we have done, itong nakalistang 6 na to, at yung anti-pilferage, isa ho sa experience natin dito, ay base doon sa batas na 10832, ay kalimihan ay gagamitin mo yung barangay. But in our experience, unfortunately, pag pinuntahan mo yung barangay, pagdating ho doon sa hulihin, wala nang mahuli. So what we did is actually engage the LGU as well as NBI, and the NBI actually supported this effort, and meron na pong 6 na hindi lang nahuli, hindi lang nakasuhan, nahatulan na po ng korte yung 6 doon sa Zamboanga. Kaya meron ng example, nasample na rin doon sa Zamboanga, and this is actually creating effect para ho totally eliminate ang non-technical loss. Professor Wally, maputo lang kita. No? I just want to ask si Chairman Nino. Pasensya na, but related to your presentation, but I want to ask him because I was reading this communication of ERC. Nakasulat kasi dito sa definition ng technical losses. Technical losses, aminado tayo, hindi yan matatanggal, no? Because inherent yan sa delivery ng kuryente. Pero pwede siyang pababain, di ba? And dito sa definition, it can be reduced through better infrastructure and maintenance, no? So ibig sabihin, kung mag-i-invest yung DU, mag-i-invest si transmission company, pwedeng bumabayan, no? In fact, I was reading through whether your system loss is 10%, 5%, 2%, lahat pinapasa. On the DU side, walang incentive to lower it down. No, even though pwedeng i-lower it down through better infrastructure and maintenance, but since the consumer naman is bearing that cost in totality, walang incentive. No? So that's the philosophy that we are proposing, no? And we want ERC to study. I know this is very technical, no? But gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance. That's number 1. And dito sa non-technical losses, nakasulat rin dito, error in meters, no? Defective meters, meter accuracy. So, ibig sabihin, lahat ito, wala rin namang control si consumer. Ang may control ng meter, ng metro ay DUs, di ba? So, bakit ako si consumer, bakit ako ipe-penalize kung yung metro na linalagay ay sira o yung metro na linalagay ay hindi accurate? Ang may control niyon ay DU, no?
So once again, ang punto ko dito is walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy, that dimension. We want to get your comment on that, Chairperson Nino, dahil this is a totally different way of classifying system loss. Dati kasi lahat pasa eh. Therefore, nasa revenue side. Pero ngayon, gagawin na nating cost side because nga marami dito hindi kontrolado ni consumer. No? So, gusto namin makuha yung opinion nyo dito sa ganun na konsepto. Thank you, Mr. Chair. Even before the 2017 resolution of ERC, may mga proposals na coming from the distribution utilities na magkaroon ng incentives. Kung halimbawa ang kanilang performance is below the cap, kung maaaring mayroong sharing doon sa cost savings nito. At noon ngang 2017 resolution ng ERC na kung saan nagkaroon ng iba't ibang caps for the different clusters, meron na doon na envision na magiging performance incentive scheme. Nandoon na rin kung paano how it will work. Ang nangyari lang ay hindi talaga ito na implementa kasi para ma-implementa ito kailangan buksan lahat ng mga rates ng mga electric cooperatives and private utilities at ma-incorporate na ito sa kanilang magiging singil. So magiging bago nga ito na pananaw po dahil nga this time hindi na siya magiging purely pass-through dahil kung ang pagtanaw na dito ay ito'y isang cost part ng pagbibigay ng serbisyo ng distribution na service mo at kung itong cost na ito ay mas mapababa mo at meron kang insentibo para gawin ito. So this can bring down the system loss cost itself. Pagdating naman po doon sa pagpapababa ng technical losses halimbawa, ito naman po ang ginagamit na rin namin na standard or batayan sa pag-aproba namin ng mga proposed system loss sa CAPEX. Kung ang cost benefit niya ay more than 1, ibig sabihin nito, mas malaki yung magiging katipiran sa gastos kaysa doon sa magiging cost or rate impact ng pagkakaroon ng CAPEX na yun. Kasi kung magkakaroon ng CAPEX na yan at kung private utility ka, yung asset na yon ay mapapasama sa iyong rate base at magkakaroon ito ng return on at return off. So magkakaroon siya ng recovery through the distribution rate but not anymore through the pass-through system loss charge. Yun yung magiging iba, no? But for example, correct me if I'm wrong, pero based sa research namin, 47 billion ang total system loss for both electric cooperatives and private DUs. So ito yung pinapasa buo sa consumers. So kung ito ngayon, let's say i-absorb ng DUs, private and electric co-ops, tatama ito sa kanilang kita. So ako, ang aking intention ngayon ay mag-invest sa technology, ayusin yung mga metro ko para mapababa ko itong 47 billion. Dahil kung bumaba yung 47 billion, profit ko na yan. Ngayon kasi itong 47 billion, kahit na mag 100 billion, wala silang pakialam dahil consumer naman ang nag-absorb eh. No? So that's the change in philosophy that we're proposing na itong 47 billion, instead na si consumer, si DU na, para meron siyang pressure na pababain yung 47. Halimbawa, napababa niya ito to 37, di yung 10 billion, kita na nila lahat yan. Diba? Ngayon, wala kasing incentive, walang pressure. So yun ang gusto namin pag-aralan ng ERC and DOE and also NEA, no? Na that type of approach para totally matanggal natin yung 5% na system loss sa ating electricity bill, no? So gusto namin pag-aralan yun, no? Dahil very technical nga to, no? We don't want also to have a disruption in
the delivery of electricity. Siyempre kung yung mga DUs natin magkakaroon ng problema, din delivery of electricity natin problema. So we want ERC, DOE, NEA to study this philosophy and get back to us. And then at the same time, yung VAT, Chair Nino, ito, ano na ito, low-hanging fruit to eh. No, kung mag-i-issue kayo ng regulation mamayang hapon, pwede. No? Bukas, ang pangako sa amin ng BIR, mag-i-issue sila kagad ng revenue regulation, tanggal na kagad yung VAT. At nagawa to sa lifeline rate. No? So, can we get that commitment from you? Implemented, subject to availability of funds. Ano na, Eric? And then Mr. magiging panera. Mr. Chair, actually nagawa na namin ito. One at a time lang. Stage 1, stage 2, stage 3. Ang commissioner ng BIR. Nag-usap kami at ito nga napag-usapan namin. August 7 yon. At nung August 10, mayroon na kaming draft resolution. So isinulat ko yung draft resolution na to ng Sabado at Linggo at pinaaprubahan sa komisyon ng Lunes. At nung Lunes na rin na yon, August 10, inilabas namin ito para sa public consultation. At binigyan ko na rin ng kopya ang BIR. At nagkomento na rin po ang BIR, maganda naman ang komento nila doon sa mga inputs nila na amin pong isasama, incorporate. Lamang ay mayroon kaming naitakda ng public consultation sa August 25. At the day after ng consultation namin, tatapusin namin to, ipopromulgate po namin August 26. Effect is tatanggalin ng VAT sa system loss. That's the effect. Opo. Maraming salamat, Chair. Kailan ho pwedeng mangyari ito, Attorney Juan, kung gugustuhin? Opo. Susundin lang namin po yung admin due process pagdating sa adoption of rules. So isasagawa namin yung naitakda ng public consultation on August 25 at August 26 din po ay lalabas namin yung resolution. So, by billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan nating VAT sa systems loss. Ang nandun po sa aming draft resolution ngayon ay subject sa public consultation. It shall take effect 15 days after the publication and after effectivity of the BIR RMC. Kasi po, pagka po tatanggalin ngayon ang VAT on system loss, merong isang timing issue which we have already raised sa BIR. Kasi malalaman lang talaga yung cost na yan ng system loss cost na allowable pagkatapos makompute ng distribution utilities yung kanyang generation charge and transmission at dito niya makocompute ngayon yung katubas na system loss charge at dito malalaman doon sa kilowatt hours na actual na makukonsumo ng customers niya yung kabuuan niya na magiging system loss recovery at yan po ang nasasubject doon sa effective system loss VAT rate. Dahil po hindi po ito uniform na 12%, nakadepende din ito doon sa pinagkunan ng mga distribution utilities na kanilang generation. So, Then, kailan po na mararamdaman po ng mga kababayan natin, given yung sinasabi niyo sa BIR, yung timing, yung mga DUs and EUs, di ba? Yung kanilang mga computations, etc. Kailan ho mararamdaman ho ito ng mga kababayan natin? kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero po yung actual na implementasyon, dahil hihirit po ang mga distribution utilities, nakakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing. Nang sa ganon ay maiakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC, kung paano may reflect yung removal ng VAT on system loss. Dahil po ito ay dahil na rin doon sa sinabi ng BIR sa kanilang position paper na sinumite sa Committee on Ways and Means sa lower house, kakailanganin din po na ilipat yung system VAT on system loss or yung system loss mismo doon sa kapareho na mga singil na in-exempt na under the RMC 60-2026-060-2026 na exempt from the coverage of the VAT. So ililipat po yun para malinaw dun sa reflection sa mga bills. Alright.